Chris Aquino, Okay. yes. Na kung saan hindi daw matapos-tapos ang gamutan dahil si Chris ay pinananatili niya sa kanyang isipan yung feng shui. Pagkatapos po ng isang dekada, yung pagbabatuhan po ng masasakit na salita ni na Cesar at Sunshine, napalitan ng pag-uusap, pag-uunawaan. Mga personalidad na kung tawagin natin ay mga OC. Malapit na po sa pagiging perfect ang gustong atake sa buhay. Actress, ipinahiya ang aktor at ipinamukhang hindi raw marunong umarte. Kumusta na po kayo mga kachika? Pumapailan lang na po ang mga awiting pamasko. Siyempre, dito sa ating programa, magpapailan lang na rin kami ng mga issue at kontrobersiya na matagal nyo nang gustong marinig. Siyempre, mga kachika, nagbabalik sa ating programa, Romel Chika. Wow, hello po! Namiss ko po kayong lahat! At siyempre, ang nag-iisang Morley Alinyo. Yes! Magandang araw po sa inyong lahat. At ako naman po, ang inyong nanay Christy Fermin na laging nangangako. Chika, intriga, lahat ng issue, dito po namin ihahandog sa inyo. At ito po ang inyong programa, ito ang Showbiz Now! Namiss mo yan, ano? Sobrang namiss ko to! Isolo mo. Showbiz. Showbiz Now! Kamusta ka naman? Naku, eto na! Sa awa ng Diyos, nakaligtas sa pagsubok ng buhay. Oo, lahat tayo magsasabi ng sa awa ng Diyos, di ba? Napakabait ng kapalaran sa atin, di ba? Lagi tayong tinatanaw ng Diyos. Uli. Yun. Totoo naman. Dahil si Morley, kinagat naman ng aso. Yummy kasi. Iba-iba talaga ang ating pinagdaraan. At ang inyong lingkod naman po, ang inyong nanay, may pinagdaanan din. Pero, ito nga yung sinasabi natin, sa kabila po ng mga nagaganap sa buong mundo, laging mayroon pong umaga tayong tatanawin at sasabihin natin, salamat po, Diyos. Tama! At itong mga pinagdadaan natin, maliit lang ito. Oo, Kaya napakaliit yan, nito. sobra. Wag lamang po tayong bibitiw sa pag-asa. Yan po ang kakambal ng ating kaligtasan. May physical man tayong iniintindi, mental, o kung ano man. Basta yung pag-asa, wag po natin bibitiwan yan. Yakapin po natin, hawakan natin ng mabuti. Oy, ilang tulog at gising na lang. Pasko na! Naku naman! September na! Oh, di ba? Ang sarap na ng Pasko. Oo, kaya simula na ng pag-iipon. Kahit binabagyo pa ang Setyembre, meron pa rin tayong dapat ipagpasalamat dahil tuloy ang buhay, tuloy ang Pasko. Tama. Pasko na naman. Okay, tuloy ng araw. Hayaan niyo pong kami na ang unang bumati sa inyo ng maligayang Pasko at sana nga po ang salitang maligaya ay kumapit sa ating lahat. That energize talaga tayo. So, Diba? wala. Okay, para sa ating unang kwento, Ay, eto na. ito po talaga yung mga balita o mga issue na hindi natin maaaring iwasan. Yes, Ate Christy. Kasi ang nakataya pong pangalan dito ay sikat na personalidad, pinagpipistahan ang kanyang kalagayan, kaya wala tayong maaaring tanggihan kapag may dumarating sa atin na mga kwento tungkol sa kanya. Ang tinutukoy natin ay si Chris Aquino, yes. Morley, bangkaan mo yung nakarating na kwento sa atin. Ate Christy, may mga nakarating na balita sa atin mula doon sa ating mga kaibigan sa Texas. Ayan, sa Houston. Sa Houston. Na kung saan hindi daw matapos-tapos ang gamutan dahil si Chris ay pinananatili niya sa kanyang isipan yung feng shui. Okay, ito ang malinaw na nakarating sa ating balita. Nitong nakaraang Agosto, dahil Ghost Month na, kahit naman dito, yung mga naniniwala sa Ghost Month ang Agosto, bawal magsimula ng bagong negosyo, bawal magsimula ng kung ano, Bawal mga ikasahan. kasalan, binyagan at kung ano-ano pa dahil Ghost Month daw po. Dahil si Chris Aquino po ay kilalang kilala sa pagiging mapaniwalain talaga sa feng shui. Dito palang nakaraang Agosto, ayon na rin sa ating mga sources, ay may mga procedures po siya na hindi natuloy doon sa ospital kung saan siya
nandoon. Bakit naman? Ba't hindi ba itinuloy? Paano matutuloy? Si Chris mismo ang nagsasabi sa mga doktor na hindi pwede itong ganitong date. Reschedule natin. Hindi pwede yung ganitong oras. Reschedule natin. Dahil nga sa feng shui. Dahil sa feng shui. Dumidepende na naman sa Chinese calendar. Schedule ng feng shui. Alam mo, nung wala pang sakit si Chris Aquino, masiglang-masigla pa siya, reyna pa siya ng telebisyon. Meron siyang parang Christmas tree sa kanyang bahay, sa sala. Pero ang nakapalamuti, mga larawan. Nino? Mga retrato ito ng mga tao na konektado sa kanyang karera, yung mga nakakatrabaho niya, yung mga boss niya, yung mga nagdedesisyon sa kung anong karera ang tatakbuhin niya. Nandun yung mga big bosses ng ABS-CBN, ng mga nakakasalamuhan niya sa paggawa ng TVC, TV commercial, lahat ng mga tao na mayroong koneksyon sa kanyang karera nandoon. Pero alam mo ngayon na pag-iisip-isip ko nga, kung totoo yung sinasabi ng feng shui na dapat mong ipalamuti yung mga larawan ng mga taong konektado sa iyong karera sa sala ng iyong tahanan, ba't ganun na nangyari sa karir niya? Diba? Ate Christy, tanong ko lang, doon sa sala na kung saan na doon yung Christmas tree, hindi ba yung mga Christmas balls, hindi ba yung mga candy ang... Hindi yun na nakapalamuti. Actually, naniwala din dyan si Willie Revillame dahil sa payo ni Chris Aquino. There was a time, nagpunta ako sa bahay ni Willie. Nakita ko rin yung parang Christmas tree na ang nakapalamuti ay mga larawan ng mga taong malalapit sa kanya at nagmamando sa kanyang karera. So, ibig sabihin, Ate Christy, di ba nakakita siya na gano'n? Ito yung Christmas tree. Di ba? Dapat sinasabitan natin yung Christmas ball, maliit na Christmas chuchu, kung ano pa. Mga pang-Christmas. Pang-Christmas. Pero, ibig sabihin, ang nakalawit doon, mga picture ng mga... Hindi Christmas tree literal ha. Yung parang Christmas tree ang dating niya. Ay, para siguro, ito siguro na yung parang money tree na tinatawag Parang nila. okay. Yung money tree. Yung money tree. Oh. Ang tawag dyan ay money tree at ang nakapalawit bilang adorno, Oo. yung mga taong malalapit sa iyo at katrabaho mo at nagbibigay ng biyaya sa karera mo. Pero ngayon, balikan natin. Kung totoo yung mga larawang nakapalamuti sa money tree, ano ang naganap sa kanyang karera? Hindi ba yung mga mismong mga tao na nakalagay yung mga larawan Nasabit doon? Oo. Hindi ba sila yung hindi naman siya pinroteksyonan? Ay, O oo nga. bakit nagsarado ang pintuan sa kanya ng ABS-CBN? Yung mga tao na yun yung unang-unang dumurog, nagpabagsak at nagpaalis sa kanya. Yun mismo. Kaya nga, questionable para sa akin yung ganun. So, tapos ngayon, hanggang ngayon, binubuhay niya pa rin at tuloy pa rin ang kanyang paniniwala sa feng shui. Alam mo kasi sa mga medical na termino, hindi kasali yan eh. Kung ano ang dapat na gawin na procedure at yun ang karapat dapat para sa ikagagaling ng pasyente, yun ang sinusunod nila. Yung kung ano ang resulta ng test sa iyo ng doktor. Kaya di ba sinabi pa niya na oras ang kalaban niya? Eh, kung oras ang kalaban niya, bakit kinalilipas niya ang oras ng mahabang oras? At di ba? Time is my enemy. Kapag kalaban mo ang panahon, lahat ay gagawin mo para maging paborable sa iyo at talagang may magandang resulta ang bawat minutong nagdadaan sa buhay Oo, mo. papaspasan mo na yun kasi may hinahabol ka. Katulad yan, nagsalita ang kanyang ate Bolsi na dati ay 2 lamang ang kanyang problema. Ngayon ay naging 4 na. Di ba? Ang sabi nga, nadagdagan dahil sa kanyang allergies. Di ba? Eh di, ibig sabihin, hindi gumanda. Ako, Ate Christy, napansin ko lang, naisipan ko lang ngayon lang, kung yung mga inilagay niya sa Christmas tree na yun, eh hindi litrato ng mga tao, kundi litrato ng Diyos. Baka kung ikinakapit niya sa pungso, yung paniniwala niya sa pungso, inilagay niya yung paniniwala niya sa Diyos, baka matagal na siyang magaling. Ako naman, ang paniwala ko sa anumang buhay ng tao, sa anumang pinagdadaanan natin, ako mga kachika, totoo po ito, kailangan po talaga ay idudulog natin at itataas natin sa Diyos ang ating kalagayan. Tanggalin na natin yung mga kasabihan, tanggalin na natin yung kung ano-ano na bumabagabag sa atin. Totoo naman Dahil po. sabi nga natin, Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng ating buhay. Kung ipagpapatuloy ang ating buhay o babawiin at kailangan na nating isauli. Dahil hiram lang. Nakakaloka pa rin to si Chris, ano? Ako, Ate Christy, nire-respeto ko yung gusto niya magpungsoy, gusto niyang paniwalaan niya, kanya-kanya tayong paniniwala. Oo. Totoo. Pero para sa akin, kung yung paniniwala mo yun, idinagdag mo ang paniniwala mo sa itaas, baka mas malakas na puntos yun. Oo naman. Kahit nako talagang 100% mahigit kung sasang-ayunan yung sinabi mo, Morley. Kasi wala po talaga tayong ibang maaasahan. Diyos lamang po dahil siya lamang ang may hawak ng ating buhay. Patay nga, nabubuhay ng Totoo Panginoon. naman. Si Diba? Lazaro. Oo. Patay nga po. Oo, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan.
yan. Hindi, sa Biblia yan. Sa Biblia yan. Hindi yan panday, Romel. Ni Lazaro kasi di ba sa panday sinabuhay si Lazaro doon nanay. Di ba? Sana lang, yung mga ganitong kwento ay ibuhos na lamang ni Chris sa Diyos. Total, sa kanyang IG account dati, sinabi niya na sa Diyos niya ibinibigay ang kanyang kapalaran. Kaya nga nasabi natin, nagbabalik loob na siya. Oo, Dati hindi niya binabanggit, ngayon nagbabanggit na siya. Na ipagpatuloy na lanang natin ang ating mga panalangin para kay Chris dahil kung siya nga ay sinasabi niya na ang Diyos na lang ang tanging pag-asa niya, bakit ang hindi? At ngayon nga, sabi ng ating niya, lumalakas daw ang loob ni Chris kapag nakikita ang retrato ng kanyang mga anak na sina Diyos at Bimbi. At tunay naman po talaga na pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob na mabuhay ngayon ang kanyang mga anak. Bawat magulang po, humuhugot talaga sa mga anak. Kaya itong balitang nasagap natin, nanay, parang nakakalungkot lang na sana mag-open ang mind ni Chris na humahaba na ang proseso ng gamutan niya. Bakit hindi niya subukan buksan at papasukin lahat ng mga opinyon ng mga kaibigan niya? Di ba? Tsaka katulad niyan, dati 2, naging 4, ayon na mismo sa atin niya. Hindi pa ba naman tayo dapat na mabagabag? Nakaka-alarma natin. Oo, hindi ba pa tayo Nakaka-alarma dapat maalarma na eto, nadagdagan pa sa halip na mabawasan? Hindi ba dapat ay ituon na lamang natin sa Diyos at sa pinaniniwalaan nating medical na paraan ang ating sakit? At sana kay Chris at Christy, yung bang kung spoiled ka noon, ibigay mo na yung kabaitan mo doon sa mga doktor. Maniwala ka doon sa mga doktor kasi kaya ka nagpunta diyan, ibinibigay mo ang lahat ng karapatan mo sa mga At inamin doktor. niya yun sa IG account niya oo. na meron siyang nakausap na doktor na Pilipino, PhilAm, na nagsasabing doon ay matetrace ang pinagmumula ng kanyang mga allergies. Di ba? Ang dami niyan sa halaman, yung pollen, Oo. di ba? Sa kapaligiran, sa gamot, napakarami niyang Allergies. lumilitaw ang allergies niya di ba? At doon daw sa Houston ay may nakausap siyang dalubhasang doktor na doon matutuntun talaga kung ano ang dapat gawin sa kanyang sakit. Pero sa halip na mabawasan, nadagdagan. Tapos magbaback to zero na naman sila para malaman na naman kung ano talaga ang pinagmumula. Ano ba yan? Nakakalungkot, Ate Christy. Pero kung iisa-isahin natin yung mga nangyayari kay Chris Aquino, siguro ito na yung panahon na talagang kung may kaaway ka man, batiin. Kung may kasamaan ka ng loob, batiin. Kung meron kang kinasasamaan ng loob sa pamilya mo, humingi ka ng tawa. Sa palagay mo na yung magagawin ni Chris Aquino yan? Kung kilala ko siya nang mula ulo hanggang paa, parang malayo. Pero ang bawat tao ay dumarating sa punto na kapag talagang kinakapos na siya ng pag-asa, lahat ay yayakapin niya at gagawin niya. Kung yun ang ikabubuti ng kanyang katawan. Diba? Lahat tayo dumarating sa ganung punto at hari nawa na kung meron mang bumabagabag sa kanyang puso at isip, tanggalin niya yon. Huwag tayong bibili ng negativity. Yan. Huwag tayong bibili ng stress. Mga doktor na po mismo ang nagsasabi, napakalaki po ng ibinabawas sa ating kalusugan ng stress at napakalaki naman ang naidadagdag sa ating sakit. Diba? Ang hirap, di ba? O, kaya ang kailangan ngayon dito talaga ay tumingala, ipaubaya, itaas. Diba? Kapag ang mundo po ay naging maramot na sa atin, wala tayong ibang po pwedeng lapitan. Diyos lang. Yes, Ate Christy. At bago natin ipikit ang ating mata, mas masarap yung nakangiting pipikit tayo kaysa pipikit tayo ng hindi maganda ang ating aura. At marami tayong pagsisisihan. Yes. Pero hindi po namin sinasabi na kailangan ng pumikit ni Chris Aquino. No, wag po. At kailangan na niya magpaalam. Ang sinabi po ni Morley, maganda ang ganon. Yung wala tayong pagsisisihan kapag tayo ay nagsaulina ng hiram nating buhay. Yun yun. Totoo naman. Siguro mangyayari na naman yan kung nakalagay na naman sa Chinese calendar ng mga punsoy niya. Ay, nako. Malapit yun ang tanongin. Malapit yun ang tanongin si Romel na anong kanta? Dahil si Romel ko na. Anong kanta ang pwede mong ihandog kay Chris Aquino? May uwi si nanay. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Yun. Ano po ito? Pinabababaw lamang po namin ang ating kwentuhan para hindi po ganun kabigat. Pero yun pong mga nakararating na kwento sa amin, binibigyan din po namin ng pagpapahalaga dahil yung tiwala po na ibinabato nila sa amin, hindi po namin kayang bayaran niya ng kahit magkano. Ano mang problema po na mabigat sa dibdib nyo, lagyan nyo po ng ngiti, ng bahagyang ngiti at lagyan ng
ng konting tawa, gagaang po ang pakiramdam. At syempre, sobrang nagpapasalamat tayo, Ate Christy, sa mga friendship natin. Di ba? Balita ko, may mensahe sa iyo iba dahil yung pagpapahalaga binibigay natin sa kanila. Yes, Ate Christy. Ang dami nagme-mensahe sa kanila. At tuwan-tuwa sila, Ate Christy, kapag nagpapag-usapan na natin yung mga ibinato nilang balita. Ibinato nila, chika, natutuwa Nakaramihan, sila. totoo talaga. Oo, sabi, thank you so much. Pruweba, At saka na nakakatuwa din sila, sumasali sila. Ang ibig sabihin, May partisipasyon. oo, gusto nila lang magbigay din ng impormasyon, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Oo. Diba? At mulat sila. Oh, Diba? At walang negatibo silang sinasabi against Chris Aquino. Oo, totoo yan. Ibinabalita lang nila ang mga Binabalita lang. pangyayari. Wala na pong kasing ganda ang paggising natin sa umaga. Ay ngingiti tayo. Napakaigsi po ng buhay para labnan pa natin ng stress. So, ang team song na, basta tayo'y magkasama. Nay, moment ko. Sige nga, kantahin mo nga yung Bohemian Rhapsody ng Queen. Ay, naku, Wendell. Okay, eto, wala sigurong hindi maligaya sa pangyayaring ito. Ako mismo, ikaw din. Yes, Ate At Christy. ikaw, tayo pong lahat mga kachika, I'm sure, wala pong pagsidlan ng kaligayahan ng ating puso dahil sa pangyayaring ito kina Cesar Montano at Sunshine Cruz. Eto lang hindi nakapungso ito na yan. Ay, hindi. Wala ito sa kalendaryo. Matapos din, Ate Christy, at long last, more or less, 10 years Oh, nakaraan. alam mo, dito natin mapapatunayan na ibang klaseng gumamot ang panahon. Alam naman natin na ang away niya. Sobrang matindi ito. Ito yung away na akala po namin ay wala ng katapusan. Napanood, napakinggan po natin at nabasa natin kung paano sila nagbatuhan ng mga negatibong salita para lamang patunayan kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na dapat sisihin sa nangyari sa relasyon nila. Kung babasahin mo at babalikan natin yung mga patutsadanan, parang langit, lupa ang tayaan ng mga salita. Oo, di ba? At ang nakakaloka rito, Ate Christy, nadamay ang mga bata, pati yung Totoo. mga batang walang kaalam-alam sa Totoo mga yan. kwentong iyan, nagawaan ng kwento para lang mabuo yung pagtatanggol nila sa isa't isa. Oo, totoo yan. Hanggang sa pati ang mga bata na tunay na walang alam, sabi mo nga, ay nasangkot do sa usapin na hindi na po namin kailangan pang sabihin, total ay tapos na. Na dumating sa punto na yung mga bata ay hindi na nakikipag-usap kay Cesar. Dahil naiwan sila kay Sunshine. At nito lang na nag-birthday si Sam. Yes, 18 debut. Alam mo, ako talaga nakakaluha yung pangyayari, di ba, na pagkatapos po ng isang dekada, yung pagbabatuhan po ng masasakit na salita ni na Cesar at Sunshine, napalitan ng pag-uusap, pagpaparetrato nila ng sama-sama, pag-uunawaan. Oo, yung pagsama-sama per se, nakasama ang kanilang mga partner na in real life. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, di ba? Oo. Napakaganda. Ang sarap, Ate Christy, makita, mapakinggan, mapanood, na nabubuo ang isang pamilya. Kaysa naririnig natin sa mga marites o nalalaman natin na nagkahiwalay si ganito, nag-away. Ako, Ate Christy, happy-happy ako kapag nakakarinig akong ganitong balita na mag-asawa, nagka-okay na, magkapatid, okay na. Kasi Ate Christy, sa puso natin ngayon, alisin natin yung galit. Oo, totoo yan. Pinakamaganda ngayon, sabi ko nga kanina, napakaigsi ng buhay, ano? Para lamnan pa natin at ang puso po natin, gasuntok lang, o maliit pa. Bibigyan pa ba natin ng bigat? Huwag na, di ba? Yun, pagbabatuhan nila noon, lalo na nung annulment, Ay, matindi yan, Ate Mariosep, Christy. Baho sa baho ang laban na. talagang hindi mo makakain. Kahit gutom na aso po siguro ay tatanggi. Pero tingnan po natin kung paano gumamot ang panahon. Pagkalipas ng ilang taon, walang nagtulak sa kanila para magtagpo. Walang namilit sa kanila at pahilahod na pinaglapit sa isa't isa. Kusa ang kanilang pagduduop at pagkikita. Dahil sa Diba? pagmamahal sa anak na pareho, doon sila nagtagpo, nagkaisa lahat. At sa pagtanggap sa kanilang pagkakamali. Ayun, ang pinaka. Oo, At diba? saka yung nangyari, Ate Christy, nung magkita nga sila doon sa birthday na yun at magsama-sama sila. Ang magandang nangyari doon, walang sisihan, walang Tama. balikan na nakaraan. Oo. At higit sa lahat, Ate Christy, happy lang sila. Alam niyo po, totoo ito. Totoo po ito. At lahat tayo ay maligaya dahil sino ba magsasabi na ganito kaagang panahon magtatagpo ang kanilang landas, di ba? Sabi ko nga, kapag sumusulong ang isang partido at umuurong ang isa, walang mangyayari. Kailangan nagsasalubong para magkita sa gitna.
niya. At lagi po nating tatandaan, ang tahanan po ng ating mga paa, lupa. Hindi po pwedeng hangin. Hindi pwede tayo magmayabang. Ang paa dapat nakalagak sa lupa dahil ito ang bahay nila, lupa. Kaya kailangan yung pride, naku, lulunukin po yan, hindi lang laway. Di ba? At kung babalikan yung nakaraan, Ate Christy, tanda ko pa yung mga pagkakataon na umiiyak sa harapan ko si Sunshine Cruz. Uuyak siya ng iyak. Ito yung mga panahon na kahihiwalay lang nila ni Buboy. Kasi ang dami niyang natuklasan. Nangyari yon sa isang burol. Pero burol yan, nasa malayo kami, makikita mo talaga yung bigat ng damdamin niya, Ate Christy. Kasi hindi ganun kasimple, Morley, yung meron kayong mga anak pagkatapos mauuwi sa hiwalayan ang relasyon. Napakasakit nun kung tutuusin, di ba? Yung panghihinayang ay nandun. Yung babalikan mo tuloy yung mga unang panahon na sana hindi ko na lang ginawa. Sana hindi na lang ako pumasok sa mas malalim na relasyon. Mga ganyan. Pero ngayon, masasaya na sila. At ang saka mga bata, Ate pinakamahalaga. Christy, hindi man sila magkakapatid na buo, sila nagkakaintindihan. At hindi man magkasama ang kanilang mga magulang, kumbaga sa puzzle, nabuo na. Wala nang kulang. Ito ang tinatawag talagang happy birthday para kay Sam. Kasi talagang siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo nung araw na yun. So, ang kanta natin, Totoo, happy birthday. Anong song ang pwede mong kantahin? Happy birthday to you. Akala ko si Wendell kung nasaan. Thank you. At syempre, dito naman tayo sa mga personalidad na kung tawagin natin ay mga OC. Anong ibig sabihin ng OC? Balasi ang kasunod niya. OC na. Sorry. Obsessive compulsive. Ay, naku, napaka-ano niya. Ito po yung terminong ginagamit para sa mga tao na malapit na po sa pagiging perfect ang gustong atake sa buhay. Nako, pero may talagang ganyan. Pero di ba sabi nila pag ganyan daw mahirap pakisamahan, di ba? Marami kang maririnig na ganyan. Sana kung katulad mo rin sila, di ba? Parang Oo. ganun. Ito po yung halos dikit na sa perfection ang gusto sa buhay. Pero nobody's perfect. Totoo. Di ba? Wala naman At talaga. kapag nag-perfect-perfectan ka, Gregorio Perfecto High School lang. Walang perfect. Okay, unahin po natin. Akin na to, Sige, Ate Christy. Magtatangkaan ko ng pasukin ito. Total naman, kabisado ko siya at anak ko naman siya. Willie Revillame. OC siya. Ay, totoo na. Bago Bakit, siya Ate matulog, Christy? ang kanya mga telepono, nakahilera yan. Di ba tayo, bago matulog? Pak, andyan ka na. Di ganyan. Si Willie, hindi. Tabi-tabi po yung kanyang telepono, yung battery, nakaayos din. Ang kanyang mga tsinelas, nakahilera rin yan sa may Hala. pintuan at sa tabi ng kama. Ganun siya. Napakalinis. Ang mga mesa, ginaganon niya talaga. Ayaw niya ng may mga alikabok. Ayaw niya ng may marumi. Ang kanyang kama, kung puti ang kumot, puti din ang mga unan. Dapat Terno. Ganun siya ka-OC. Matindi si Willie Revillame. Napakalinis. Kaya kung minsan tuloy maiisip mo, Diyos ko, buti may tumatagal na ka-partner ito. Di ba? Oo. Paano kung katulad nung isang kilala natin na yung lalaki, alam mo na, kaibigan mo to. Nakatagpo ng girlash na kumakain sa kama. May mga move. Hindi pwede kay Willie yun. Ay, oo. Kasi Diba? sa itsura pa rin aayusin mo yun. Yung effort yun, no? Yung ayusin mo puna bago ka umahiga. Effort yun. At saka, wari, ang toothbrush niya, ginamit niya. Hindi siya katulad ng ibang personalities na kung saan na lang maibaba, may lalagyan yan. Kung saan kinuha, ano nga yung sabi? Kapag kinuha mo sa Gloria, ibalik mo sa Gloria. Di ba? Ganun yan. Pag kinuha mo sa impyerno, ibalik mo sa impyerno. Di ba? Ganun Ganun dapat yun? talaga. Pero Ate Christy, siguro kaya ganyan si Willie na OC. Kasi dahil mayroon siyang pwedeng utusan, Ate Christy. Pwedeng Anak, hindi. siya gumagawa Siya nun. talaga ang gumagawa nun. Ay, mas bongga yun. Bakit yung mga telepono mo, pagagawa mo sa ibang tao, nag-iisa siya sa kwarto. Kasi nag-isip ko, Ate Christy, kapag ka OC ka talaga na pwede kang gawin mo yun, yung magganyan ka, tapos madumi, pwede utos mo yun. Hindi, yun talaga, oo. Talagang Utos mo yun. sasabihin niya, bakit punong-puno na alikabok yung mesa, nasaan kayo? At ito, sa puntong ito ay nag-uusap tayo tungkol sa isang tao na ipinanganak na kapos sa buhay. Di ba? Kaya ganun lang siya magpahalaga Oo. sa mga gamit niya. May history. Yung May importansya, pinanggalingan. yung Oo. importansya, nasa kanya yun, di ba? Sabi siguro niya nun, pag ako nagkaroon ng pagkakataon na makabili ng ganito at makapagpundar ng ganito, ganito ang gagawin ko. Kaya siya OC na ganyan. Ay, ikaw ba OC, Ate Christy? Kasi nakita ko dun sa bahay mo. Pag ako, hindi naman tayo topic dito. Kasi may nakita ko kay Ate Christy. Ang ganda naman ni Ate Christy.
Wag ako. Iba si Nanay Usi Christy. ako, usi Sera. Iba yung kay Nanay. Ano yung kay Nanay? Maraming mga Basta. Okay, ikaw naman. Eto, iba naman ang pagka-usi nito. Kasi eto, di ba nakakwentuhan na rin natin ito sa Christopher Lee, na talagang pag meron daw siyang nakita, kunyari, lalabas siya ng bahay. Pag may hindi pantay, kunyari, may isang frame, nalalabas siya ng bahay, pag nakita niya, babalikan niya pa yun. Babalik Imbis siya. na- Paano ko nakita niya yung mga frame na hindi pantay? Babalikan ni Martin Rivera yan. Hihingi siya ng blue tack at aayusin niya yan. Ganun daw siya. Yung mga frame nila, yung family pictures, palabas na siya, palabas na, isasara lang ang pinto. Wait, please wait for me ha. I'll just do something, I'll just fix something. Aayusin niya yun. Pero na nakikita ko naman sa personal dealer, mukha talaga siyang Perfectionist. Oo. Saka disiplinado. Disiplinado. Oo. Disiplinado siya. Kahit sa mga areglo, kahit sa pagkanta. At saka pakikipag-usap, makikita mo yung tao kung gaano siya ka-disiplina sa sarili. Di ba, Nay? Yun siya. Totoo Pero yan. hindi ba parang nakakatakot silang kasama na baka magkamali ka sa gagawin? Hindi naman sila naghahanap sa iba. Pero yun ay personal nilang katangian. Ginagawa talaga nila. Katangian. Saka, Ikaw? si Eric Kison. Ay, oo. Saksi ako dyan. Ate Christine, nung pag nagkakausap ko nga, tsaka pag nag-i-interview, makikita mo yung linis niya. Oo. Makikita mo yung galawan niya na hindi ito burara na tulad sa isang artista. Sa maraming artista, burara. Totoo yan. Diba? Oo, pabaya. Si Eric Kison, halimbawa, nagpunas ng t-shirt, ilalagay sa basurahan. May isang nga akong kilalang artista. Ba yung isang actress, na kapag pinagpapawisan, nilalagay yung kili-kili, nakagay sa kili-kili. Kilala ko yan. Ibibigay sa... Di ba? Kasi daw sinabihan sila ng daddy nila na huwag gagamit ng deodorant. Pero tingnan mo ngayon nag-i-endorse ng deodorant. Diba? Ganun lang yon. Tsaka si Kai, si Eric Kison, ang linis-linis sa bahay. Areglado. Sobra alam na alam ito ni Tita Dolor Guevara. Alaga ni Teddy. Itong si Eric. At makikita mo talaga kahit sa pananamit. Alam niya ang kohelyong arugado. Kailangan yan. Planchado maayos. Ang mga liston. Ang mga polo. Ganun siya talaga. Di ba nga na yung kasama natin nung kumakain ng pawis-pawis, ang bango-bango pa rin tignan. Ang linis, alam mo, tinititigan ko si Eric noon. Ang linis ng kuko. Tapos malinis ang mga Tapos kuko. yung sapatos niya dapat magdumi-dumi. Sa kanya malinis pa. Parang tayo lahat may pagkakataong tumumi pero siya wala. Oo. Tapos picture tayo, di ba? Ang bango. Hindi, tsaka makikita mo yung disiplina niya talaga, no? Nasa tao Napaka, talaga yan. Sa oo, pagpapalaki totoo na yan, Nay. Oo. Tsaka kung ano ang nakagisnan. Kaya Diba? siguro mapula yung labi niya. Ikaw naman, ba't man labi? Walang Okay. kinalaman sa OTD. Pulang labi yan napansin. Ang pula nga ng labi ni Eric, no? At Ang hindi ganda. yun pinaano hindi pinatatuan yun Ang ganda ng labi niya. Ay, yung kay Gabi Concepcion. Sabi tattoo daw. Sabi Kaya ako matinanong kagad sa inyo kasi ang dami ko narinig na gano'n, di ba? Tsaka pati sa social media, Oo. Meron pa nga doon, di ba? Artista na gagawin, Mertayolate. Ano ba yun? Ay, si Sian Lima. Yung bukong-bukong niya, tsaka italampakan, nilalagyan daw ng gamot na pula. Nag-shooting, pinag-dive sa swimming pool. Natural, pag-ahon niya, maputla Wala na. Di gumetlak ulit siya na Mertayolate, nilagyan na naman niya. Sabi po daw nipples, nilalagyan. Di ba nga? May isang actress na naglalagay ng Ganon? Ganon sa kanyang bubchina Mirasol dahil maitim nga. Siguro dati pa yun Ganon? kasi meron na ngayon may mga science na ngayon na nagpapapula ng Ay nako, basta. Ganyan sila. Ako naman si Sharon. Napakaingat din ni Sharon Cuneta sa kanyang mga kagamitan. Lalo na yung mga imported stuff niya. Talagang lahat yan inaayos niya. Isipin mo, di ba nung nag-vlog siya tungkol sa mga kaldero? Nakakaloka. Parang ako man na may-ari, hindi ko paglulutuan yun eh. Parang pwede ka na magsalamin. At saka pwede ba sa kamahalan, parang ayaw mo nang bili ka na ng malagay bahay. sa kalan. Pero ang ingat-ingat niya, pati yung bags niya 20 years ago, napakaganda pa rin. Napakaingat niya sa kagamitan. OC siya eh. Kasi gusto niya perfect lagi yung ginagawa niya. At saka di ba sabi mo, meron siyang inuupahan na kwarto para sa mga bag niya? Yes, oo, totoo yan. Grabe. Pag-uusapan naman natin yan next, Di ba? No. Hindi na natatandaan. Mahirap sa'yo. Ilang taon ko na ba? Wala pa muna. Alam mo, kumisay, iniisip ko. Si Wendell na lang. Nay, Wendell na unang si araw Wendell pa na lang.
Yon. Basta, masinok si Sharon. Isa pa. Eto, si Kim Chu. Ako, isa pa si Kim Chu. Kasi ito rin, dala rin to ng kahirapan. Na nagkaroon siya, kaya niya super ingat. Yung at importansya. Importansya kung paano niya pinahalagahan, yung paano niya binili yung isang bagay na yun, kung paano niya alagaan. Ganun siya. Kaya nakita mo, di ba, nung meron siya mga vlogs. Oo, yung mga bags, talaga, sinasabi talaga. niya, binili ko po ito noong pa mga 15 years ago o 10 years ago. Pero pag tinignan mo, ayos-ayos Bago-bago pa, may mga... ang ganda. Tsaka lahat yan, iniingatan niya. Ganun siguro talaga kapag ikaw ay kinapo sa nakaraan mong mga panahon ng buhay mo. Tapos ngayon nagkaroon ka ng tsansa. Siguro iingatan mo ng todo-todo talaga. Doble talaga ang pag-iingat. May mga ganung tao talaga. Ikaw, ano ang pinakaiingatan mo sa buhay mo? Bukod sa mga anak mo. Damit. Okay? Oo. Alam ko yan. Oo. Yung pagkasuot mo, titiklop mo, isa cellophane mo Opo, kita mo yung mga yung mga pinaplastic mo. Pinaplastic ko. Kasi, sayang kasi kung matatapon, mababasura, masisira, malikabukan, pwede mo pang gamitin sa susunod. At saka binibili yan, di naman Yes, Ate pinupulot sa Christy. lansangan. Oo, totoo, Ate Christy. Diba? Ikaw, Marami ko bukod sa pamilya to Opo. Mga bagay-bagay na, yung mga talagang hindi ko, baka pinag-iipunan mo ng matagal. At saka yung may sentimental value. Oo. Na alam mong, ang hirap binuno ito para lang mabili ito. Kaya hanggat maaari, bibili mo na, hindi mo na ginagamit sa sobrang pag-iingat mo. Ako, Ate Christy, ibabatok sa'yo. Ibabalik ko sa'yo yung question. Ikaw, Ate Christy, Hindi material na bagay, pero masasalat, mahahawakan. Yung regalo para sa akin, pinahahalagahan ko. Pero may bahagi ng regalo na kasama ng puso ko, yung card. Ay, kinukuha mo kagad yan. Kinukuha ko yan, binabasa ko, iniipon ko. May lalagyan po ako talaga. Dati bote. May nagsabi sa akin, kapag sa bote raw, kakainin ng tanga yung kulisap. So, ang ginagawa ko sa kahon, nakalagay doon. Kaya pagka wala akong ginagawa at meron akong sapat na panahon, binabasa kong isa-isa. Naku, 2012 pa pala ito. Naku, 2003 pa pala ito. Naku, ganito. Yun, pinakaiingatan ko po yun. Hindi ko malilimutan talaga dahil itatago ko yan dahil yung importansya. Diba? Itinatago ko yan talaga. Yung mga ganyan tao talaga, Ate Christy. No? May kanya-kanya talaga tayong mga importanteng bagay na talagang tinatangi. Totoo yan. Yan na. Ay nako, mapapalad ang mga artista na OC, mapapalad ang mga artista na nagkaroon ng pagkakataon na makapagsimpan o makapag-ipon para mabili yung gusto nila, di ba? Ayan. Teka muna, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Diyos ko, isang taon na ito. Hindi ba? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Go! Eto, teka muna, Ate Christy. At syempre... Ang mahiwagang buhok. Ang mahiwagang buhok. Ibalik ko yung isa. Ayan, teka lang muna. Meron tayong kababayan sa Essen, Germany. Ang pangalan niya ay Oji Maristela, isang nurse, na best friend naman ng best friend ko na si Ed Alejandrino. Lagi silang tumututok sa atin. Ay, thank you po. Maraming salamat sa inyo. Alam ko, napakahirap dyan sa Germany na magtrabaho, malayo ka sa pamilya mo. Pero kami ang sinasabi mong nakakapagpalimot sa iyong kalungkutan. Salamat po. Thank you, Oji. Ayan. Eto, aktres. Ipinahiya ang aktor at ipinamukhang hindi raw marunong umarte. Sino ba to? Eto, nakakaloka, Ate Christy. Magaling ba itong aktres? Napakahusay na artista naman. So may karapatan. May karapatan, bitirana. Kaya lang, Ate Christy, not in a nice way niyang sinabi yung masasakit na salita doon sa aktor na kanyang kabatuhan ng mga linyahan doon sa isang eksena. Bagito, yung aktor. Bagito, pero lumaki na rin siya in showbiz. Kaya lang medyo binata siya ngayon. Guwapo, bukulan. Okay. Hindi mo importante bukulan. Ano ginawa ng aktres? Ano? Ito yun, eksena. Harapan sila. So, kailangan nilang magbatuhan ng galing sa galing. Ganyan din, Ate Christy, komprontasyon. Pagkakakomprontasyon itong si actress, hindi niya naramdaman, hindi niya nakita ang emosyon doon sa aktor na dapat ay ibigay sa sukli na ginagawa niyang yung kabatuhan, kapos ng emosyon. Kapos ng emosyon, Ate Christy. Naggalit yung actress. Alam mo kung ano yung sinabi? Nagwarla. Ate Christy, nagsalita ng masakit. Anong sinabi to sa aktor? You need more acting workshop.
Ay, alam mo, sa pagsasalita ng ganyan, ninanakawan natin ng self-esteem ang ating pinagsasabihan. Siyempre, kapag ikaw ay sinabihan ng negatibong ganong salita, nanakawan ka na ng tiwala sa sarili mo. Anong sinabi ng aktor? Wala, hindi na lang siya kumibo, Ate Christy, nanahimik. Kawawa Naman. Pero siguro, kung bibigyan natin ng kagandahan din sa sinabi ng actress, baka maging dahilan ito para magpunyagi yung aktor na pagbutihin yung kanyang Pero pwede niyang binulungan na lang. Sana in a nice way. Hindi yung you need more acting workshop. Pwede namang pagkatapos ng eksena, hindi ako nasyahan sa acting mo. Anak, o kaya ay Totoy, mag-workshop ka pa para mas mayakap mo kung ano ang dapat mong gawin. At kung maaari nga lang sa sobrang hiya ni aktor, luluha siya ng balde-balde. So, ibig sabihin, maraming balde. Oo. Pakibulong mo nga sa akin. Ako, meron akong personal account tungkol dyan sa aktor. Sige, Ate Christy. May nakausap din naman ako kasing direktor. Mga ilang taon na nakararaan. Kapos talaga akong sa kapos. Kapos sa pag-arte, yung aktor, pero gwapo siya. Bortang-borta, ika nga natin, di ba? Pero may kakapusan po pagdating sa pagganap. Pero yung ginawa ng actress, hindi ko sinasang-ayunan. Sabi ko nga, nanakawin niya yung pangarap ng bata. Di ba? Kulang talaga. Pero gaano ba kagaling itong actress na ito para sabihan ng ganyan, yung aktor? Oo, maldita siya, Nay. Maldita. Pero Ate Christy, in fairness dun sa actress, magaling naman na artista siya. Oo, pero hindi siya binibigyan ng pasaporte para manlait ng kapwa niya At artista. hindi dahilan yon na ikaw ay matagal na, hindi dahilan na veterana ka, marami ka ng acting award, para tapakan mo ang iyong kapwa. At higit sa lahat, may direktor. Na pwedeng kung di nakuha ng emosyon na gusto ng direktor, kakatin naman yun eh. O dahil siguro pa ulit-ulit na, kaya napika ng... Baka nabuisit na dahil ilang takes na siguro. Baka yun to. Posible. Dalawang bagay yan. Pwedeng nanakawan niya ng tiwala sa sarili yung aktor, or ginawang inspirasyon ng aktor para siya ay magsikap para wala nang gumawa sa kanya ng ginawa ng actress na ito. Pwede din. Marami tayong mga artista, Ate Christy, na sa simula ay tinataray-tarayan, tinatapak-tapakan. Kaya hindi dapat husgahan, di ba? Wala namang artistang magaling agad umarte, di ba? Totoo naman yan. Nakatutulong ang workshop, nakatutulong ang panahon, di ba? Teka muna, kung ikaw ba yung aktor, paano mo sasagutin itong actress na nagwala at tinalakang ka? Bago mo sabihin sa akin na... Ano? Bago mo sabihin sa akin na I need more acting workshop, kailangan munang mag-toothbrush ka. More toothbrush. Ganon? More toothbrush before you talk to me. Ay! More gurgle. And more gurgle. So, ang ibig mong sabihin, ang babae niyan ay majoho ang himay! Oh. Ayoko na magkukorek-korek ng mga ganun kung may sarili kang mismo kapansan. Diba? Hindi siguro alam ng actor. Ay, alam ko na kaya hindi maka-active actor kasi Ay, pwede. nagjojohoan. Naalala Pwede. mo? O, diba? Chuchu. Yung nakahigang aktor. Oo. Pwede ba? Hindi ka... Kahit siguro, sinagot niya dapat dun. Siguro naguguluhan siya. Ano ba uunahin niya? Emosyon ba o magtatakot siya? O, baka naman yun ang dahilan. Baka nga. Pwede. Kaya inunahan na lang ng actor. Pues, unahan kita para ako hindi na dito. Hay nako. Ayan po mga kachika, mga kapatid. First time na sumalang ulit ang pagbabalik ni Romel Chica. Maraming salamat Naku, sa'yo. marami pong salamat Nanay at Morty at Yes. Direk sa ating staff. Na mismo ang programa. Sobra. Anong ginagawa mo nung napapanood mo si Wendell? Umiiyak. Habang nagkakasiyakan. Alam mo, pag sinasabi ko sa kanya, alam mo anak, sabi ko, si Wendell, ang dami naaalaw siya. Nanay, ayoko ng stress. Ayoko ng depression. Ang masakit yun, nakaganyan ka. Grabe kayo. Maraming salamat. Marami pong Thank you. salamat. And, kumusta ka naman? Last injection mo na. Yes! Ate Christy, maraming salamat. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga taong sumusuporta sa atin. Oo. At ako rin po mga kachika, sa lahat po na mga nagtiwala, sumuporta at nagdasal, sa lahat po ng hindi tumigil sa panalangin at sa pagwiwish ng maganda sa aming tatlo, lalo na sa akin. Sobrang salamat po sa inyo. Maraming salamat. Kaya hanggang sa muli, ito po, syempre pa ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong lahat.